Malamig ang gabi sa Vatican. Sa kabila ng katahimikan sa loob ng palasyo, isang bigat ang bumabalot sa puso ni Papa Elias. Kanina pa siya nakaupo sa kanyang maliit na kapilya, mariing nakatitig sa altar. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang rosaryo, isang bagay na palaging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayong gabi, tila hindi ito sapat. Sa loob ng maraming taon bilang pinuno ng simbahang Katoliko, nasaksihan niya kung paano unti-unting lumalayo ang mundo sa pananampalataya. Ang mga simbahan ay nawawalan ng mga nagsisimba, ang mga kabataan ay wala ng interes sa panalangin, at ang moralidad ng lipunan ay unti-unting bumabagsak. Nagtatanong siya sa kanyang sarili, ano pa ba ang aking magagawa? Pumikit siya at huminga ng malalim. Panginoon, bulong niya. Bigyan mo ako ng gabay. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang mga kandila ay pumaypay, at tila may kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, at doon, sa gitna ng altar, isang liwanag na hindi pangkaraniwan ang bumalot sa buong kapilya. Sa harap niya, mula sa liwanag, lumitaw ang isang babaeng nakaputi, may malumanay na mukha, ngunit puno ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam niya agad kung sino ito. Mahal na ina, bulong ni Papa Elias, nanginginig ang kanyang tinig. Ang Birheng Maria ay hindi nagsalita agad. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, kung saan hawak niya ang isang pusong naglalagablab, ngunit tila nasasaktan. Nang siya'y magsalita, ang kanyang tinig ay mapayapa ngunit puno ng kapangyarihan. Elias, ang mundo ay nasa bingit ng matinding kadiliman. Ang tahimik na pagkabulok ay unti-unting sumisira sa mga kaluluwa. Ang mga tao ay lumalayo sa Diyos, hindi nila namamalayan na sila'y nawawalan ng liwanag. Napalunok si Elias. Alam niyang totoo ang sinasabi ng Birheng Maria. Nakikita niya ito sa kanyang mga pagbisita sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang walang pakialam na mga puso, ang patuloy na pagtalikod sa pananampalataya, at ang labis na pagkahumaling sa materyal na bagay. Ano po ang aking magagawa? Tanong niya, ramdam ang pag-aalalang bumabalot sa kanyang dibdib. Muling nagsalita ang Birheng Maria. Ang rosaryo ang inyong sandata. Ito ang magbabalik ng liwanag sa mundo. Ipalaganap mo ito, hikayatin mo ang lahat na bumalik sa panalangin bago pa mahuli ang lahat. Sa isang iglap, nagbago ang tanawin sa paligid ni Elias. Nasa harap siya ng isang lungsod na madilim at puno ng anino. Ang mga tao ay naglalakad na tila wala ng buhay sa kanilang mga mata. Sa bawat sulok, may mga pamilya na hindi nag-uusap, mga kabataang nakatutok lamang sa kanilang mga cellphone, at mga gusali ng simbahan na natatakpan ng alikabok, hindi na pinapansin. Ito ang magiging kinabukasan ng mundo kung hindi sila magbabalik sa Diyos, sabi ng Birheng Maria. Ngunit paano ko sila hihikayatin? Tanong ni Elias, puno ng pangamba. Marami na ang hindi naniniwala sa himala, sa panalangin sa Diyos mismo. Lumapit ang Birheng Maria, tiningnan siya ng may habag. Hindi ka nag-isa, Elias. Ikaw ang pinili ng Diyos upang simulan ito, ngunit hindi mo kailangang tapusin ito mag-isa. Manalig ka at gagabayan ka niya. At sa isang kisap mata, naglaho ang Birheng Maria at bumalik sa normal ang kapilya. Humihingal si Papa Elias, hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Ngunit sa halip na takot, isang matinding determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Tumayo siya at lumabas ng kapilya. Sa labas, naghihintay ang kanyang tapat na tagapaglingkod, si Cardinal Martin, isang matandang lalaki na naging matalik niyang kaibigan sa loob ng maraming taon. Kanyang kabanalan, maayos po ba kayo? Tanong nito, baka sa mukha ang pag-aalala. Tumango si Elias. May mahalaga akong ipapahayag. Tawagin mo ang lahat ng mga kardinal. Hindi na tayo maaaring maghintay. Sa sumunod na mga oras, nagtipon-tipon ang mga kardinal sa Vatican. Ang silid ay puno ng bulungan at pag-aalinlangan habang naghihintay sila sa anunsyo ni Papa Elias. Nang tumayo siya sa harapan, tumahimik ang lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, panimula niya, may isang mensahe akong natanggap mula sa mahal na ina. Ang mundo ay nasa bingit ng pagkalugmok, ngunit mayroon tayong pag-asa. Nagkatinginan ang mga kardinal, kita sa kanilang mukha ang pag-aalinlangan. Ano ang ibig mong sabihin, kanyang kabanalan? Tanong ni Kardinal Santino, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng konseho. Huminga ng malalim si Elias bago nagsalita. Dapat tayong magsimula ng isang pandaigdigang panawagan sa panalangin ng rosaryo. Ito ang tanging paraan upang iligtas ang mundo mula sa espiritual na pagkabulok. Tahimik ang silid.
Kita ang pag-aalinlangan sa mukha ng ilan, ngunit may ilan ding tila nag-isip ng malalim. Ngunit kanyang kabanalan, biglang sabat ng isang kardinal mula sa Amerika, sa panahon ngayon, sino pa ang makikinig sa isang panawagan ng panalangin? Ang mundo ay nagbago na. Hindi ba't mas mabuting gumamit ng ibang paraan? Napatingin si Elias sa kanya. At ano ang mas mabuting paraan kaysa sa pagbabalik sa Diyos? Muling nabalot ng katahimikan ang silid. Walang nakasagot. Tumindig si Cardinal Martin, tiningnan ang kanyang kaibigan. Kanyang kabanalan, kung ito ang landas na dapat nating tahakin, susuportahan kita. Isa-isang tumayo ang iba pang mga kardinal. Ang ilan ay nag-aalangan, ngunit sa huli, isang matinding pagkakaisa ang bumalot sa silid. Sa gabing iyon, habang ang buong mundo ay natutulog, isang lihim na misyon ang isinilang sa Vatican, isang misyon na maaaring baguhin ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang panawagan sa panalangin ng Rosaryo ay magsisimula na. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Luca Valdez, nakaupo sa isang maliit na cafe sa Maynila. Sa kanyang harapan, isang tasa ng kape na unti-unting lumalamig habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen ng kanyang laptop. Sa loob ng maraming taon bilang isang mamamahayag, sanay na siyang humarap sa mga kwentong puno ng trahedya, korupsyon, krimen, kahirapan. Ngunit ngayon, may isang bagay na mas bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi simpleng naiulat ng balita. Mula sa kanyang pananaliksik, napansin niya ang isang lumalalang pattern, dumarami ang mga kaso ng karahasan, nawawala ng direksyon ang mga kabataan, at higit sa lahat, unti-unting nawawala ang pananampalataya ng mga tao. Mas marami ang tumatalikod sa simbahan, wala nang nagdarasal tulad ng dati, at para bang ang relihiyon ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa pahayagang nasa mesa. Pagtaas ng krimen es Maynila ang headline. Napabuntong hininga siya. Walang bago. Mas dumadalas ang patayan, ang mga pamilyang nagkakawatak-watak, at tila wala nang natitirang pag-asa. Ngunit sa ibabang bahagi ng dyaryo, isang maliit na artikulo ang umagaw ng kanyang pansin. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na baryo sa Pangasinan ang nananatiling payapa. Ayon sa mga residente, ang kanilang pananalig ang nagpanatili ng kaayusan sa kanilang lugar. Napatigil si Luca. Ano ang meron sa baryong ito na wala sa iba? May himala ba? O isa lamang itong magandang kwento upang pagtakpan ang tunay na sitwasyon? Hindi siya sigurado, pero may isang bagay siyang alam, kailangan niyang makita ito mismo. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng Vatican, nagaganap ang isang mahalagang pagpupulong. Nakaupo sa isang malawak na silid ang dose-dose ng mga kardinal, ang kanilang mga mata nakatuon kay Papa Elias, na nakatayo sa harapan. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Mga kapatid, panimula ng Papa, isang mensahe mula sa mahal na ina ang dumating sa akin. Sinabi niya na ang mundo ay nasa bingit ng espiritual na pagkabulok, at ang tanging solusyon ay ang pagbabalik sa Rosaryo. Nagkatinginan ang ilan sa kanila, halatang nag-aalinlangan. Matapos ang ilang sandali, isang malalim na tinig ang pumuno sa silid. Kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Santino, hindi ko kinukwestiyon ang iyong pananampalataya, ngunit sa panahong ito sino pa ang makikinig sa isang panawagan ng panalangin? Maraming ulo ang tumango. Sa modernong mundo, sino pa ba ang maniniwala na ang isang simpleng dasal ay makakabago ng takbo ng kasaysayan? Tama siya, sabi ng isa pang kardinal. Marami na tayong ginawang kampanya upang palakasin ang pananampalataya, ngunit tila lalo pang lumalayo ang mundo. Hindi ba mas mabuting hanapin natin ang ibang paraan? Tahimik na tiningnan ni Elias ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Nauunawaan niya ang kanilang pag-aalinlangan, pero alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang babala ng mahal na ina. Sa gitna ng diskusyon, isang boses ang lumutang sa katahimikan. Kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Martin, kung may pagkakataon tayong subukan ang sinasabi ng mahal na ina, bakit hindi natin ito gawin? Napatingin ang lahat kay Martin. Sa loob ng maraming taon, isa siya sa pinakarespetadong pinuno ng simbahan, ngunit hindi rin siya kilala bilang isang madaling maniwala sa himala. Kung gusto nating hikayatin ang mundo, dagdag niya, dapat tayong maghanap ng ebidensya. Kailangan nating makita mismo kung ang panalangin ay may tunay na epekto sa buhay ng tao. Nag-isip si Elias. Alam niyang tama si Martin.
Hindi sapat ang mga salita, kailangan niyang ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng pananampalataya. May isang lugar akong gustong siya sa atin, sagot ni Elias. Isang baryo sa Pilipinas, tila nagtagumpay sila sa pagpapanatili ng pananampalataya sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Habang ang Vatican ay nagdedebate sa plano ni Papa Elias, si Luca naman ay nasa biyahe patungo sa baryo ng San Miguel. Sa kanyang pagdating, agad niyang napansin ang katahimikan at kapayapaan ng lugar. Walang ingay ng trapiko, walang takot sa mga mata ng mga tao, lahat ay tila masaya. Sa gitna ng baryo, isang maliit na simbahan ang nakatayo, puno ng mga tao na taimtim na nagdarasal. Sinalubong siya ni Padre Mateo, ang leader ng simbahan. Maligayang pagdating, bati nito. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Padre, sagot ni Luca, inilabas ang kanyang recorder. Nais kong malaman kung bakit tila hindi naapektuhan ng kaguluhan ang inyong baryo. Ano ang inyong sikreto? Ngumiti si Padre Mateo. Wala kaming sikreto, hija. Ang sagot ay panalangin. Napakunot noo si Luca. Panalangin? Tumango ang pari. Sa loob ng maraming taon, tinuruan namin ang bawat pamilya dito na bumalik sa rosaryo. Araw-araw, nagsasama-sama ang mga tao upang magdasal. At sa pamamagitan ng pananampalataya, natutunan nilang harapin ang buhay ng may pag-asa, hindi takot. Parang hindi makapaniwala si Luca. At iyon lang. Ang panalangin? Lumapit si Padre Mateo at itinuro ang isang pangkat ng mga bata na naglalaro malapit sa simbahan. Noong nakaraan, ang mga kabataang iyan ay nalululong sa bisyo. Ngunit nang ibinalik namin ang pananampalataya sa kanilang buhay, nagbago sila. Hindi dahil sa mahigpit na batas o parusa, kundi dahil sa dasal. Doon niya nakilala si Miguel, isang dating naligaw ng landas ngunit bumalik sa simbahan sa pamamagitan ng rosaryo. Noong bata pa ako, pagsisimula ni Miguel, akala ko ang panalangin ay walang silbi. Ngunit nang ako'y nasa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, tinuruan ako ni Padre Mateo na bumalik sa rosaryo. Ngayon, ako na ang nagtuturo sa iba. May kung anong kumirot sa dibdib ni Luca. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring may katotohanan sa sinasabi nila. Habang si Luca ay patuloy na natututo tungkol sa baryo ng San Miguel, si Papa Elias naman ay naghahanda sa isang plano upang ipalaganap ang kanyang mensahe sa buong mundo. Hindi nila alam na may paparating na pagsubok na susubok sa kanilang pananampalataya. Sa loob ng St. Peter's Basilica, napuno ng libu-libong tao ang dambana. Ang ilan ay naglakbay mula sa malalayong lugar, habang ang iba naman ay matagal nang hindi bumabalik sa simbahan. Ngunit ngayong araw, silang lahat ay narito upang marinig ang panawagan ni Papa Elias. Milyon-milyon pa ang nanonood sa telebisyon at social media, hinihintay ang kanyang sasabihin. Sa kanyang harapan, sa gitna ng dambana, siya'y nakatayo, tangan ang rosaryo. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, panimula niya, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng diwa. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan natin ang unti-unting pagkawala ng pananampalataya. Ang ating mundo ay naging abala sa makamundong bagay, mga bagay na panandalian at hindi nagdadala ng tunay na kapayapaan. Tahimik ang mga tao, nakikinig ng mabuti. May mga nakatungo ang ulo, may mga nagbubulungan, ngunit walang lumisan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Tayo ay tinatawag upang bumalik sa ating Diyos. At may isang simpleng paraan upang gawin ito, ang rosaryo. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang sandata laban sa espiritual na kadiliman. Sa pamamagitan nito, muling mabubuhay ang ating pananampalataya, ang ating pamilya, at ang ating mundo. Itinaas niya ang kanyang rosaryo sa harap ng lahat. Hinihikayat ko kayong lahat sa bawat sulok ng mundo, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, muling hawakan ang rosaryo. Simulan natin ang pagbabalik loob sa pamamagitan ng panalangin. Isang katahimikan ang bumalot sa buong basilika. Sa internet, bumaha ang reaksyon. Ang ilan ay nagsabing panahon na upang muling manalangin, ngunit marami rin ang nagtanong, panalangin ba talaga ang sagot sa mga problema ng mundo? Hindi ba dapat kumilos tayo imbes na umasa sa dasal? Nasa isang newsroom sa Maynila, si Luca Valdez ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop, sinusulat ang balita tungkol sa anunsyo ng Papa. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong mensahe mula sa simbahan, ngunit may kung anong kakaiba sa panawagang ito. Ang ideya na muling bumangon ang pananampalataya sa pamamagitan lamang ng pagdarasal ng rosaryo ay tila hindi kapanipaniwala.
Inilapag niya ang kanyang baso ng kape at muling binasa ang mga lumang ulat. Muli niyang nakita ang isang lugar sa Pilipinas na tila hindi naapektuhan ng moral at espiritual na pagbagsak na kanyang iniimbestigahan, ang baryo ng Calasiao. Sinasabi ng ilang report na ang pananampalataya rito ay lumakas nang bumalik ang mga tao sa panalangin. Totoo kaya yon? Muling bumalik ang tingin niya sa screen ng kanyang laptop kung saan patuloy ang diskusyon tungkol sa panawagan ng Papa. Maraming tumatanggi sa ideya ng panalangin bilang sagot sa problema ng mundo. Pero paano kung totoo nga ang nangyayari sa Calasiao? Sa huli, nagdesisyon siya. Kailangan niyang makita ito mismo. Sa Vatican, matapos ang anunsyo, si Papa Elias ay bumalik sa kanyang maliit na kapilya upang muling manalangin. Ang bigat ng kanyang ginawa ay bumabalot sa kanya. Alam niyang marami ang hindi naniniwala at marami ang mag-aalinlangan. Ngunit hindi niya ito ginagawa upang mapansin, ginagawa niya ito dahil ito ang kanyang misyon. Habang nakaluhod sa harap ng altar, biglang lumamig ang paligid. Ang liwanag ng kandila ay tila humina, at sa kanyang puso, alam niyang muli siyang bibigyan ng pangitain. Sa isang iglap, wala na siya sa kanyang kapilya. Nakita niya ang isang lungsod, punong-puno ng kadiliman. Ang mga gusali ay walang ilaw, at ang mga tao ay naglalakad na parang mga anino, walang sigla, walang saysay. Sa gitna ng kalsada, may isang batang lalaki na umiiyak, ngunit walang sinuman ang pumapansin sa kanya. Ang bawat tao ay nakatutok sa kanilang mga cellphone, hindi nag-uusap, hindi nagmamalasakit sa isa't isa. Elias im. Napalingon siya. Sa kanyang harapan, naroon ang mahal na ina. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot habang nakamasid sa mundo sa paligid nila. Ito ang magiging kinabukasan ng mundo kung hindi sila magbabalik sa Diyos. Ang kadiliman ay hindi dumadating bigla, ito ay dahan-dahang pumapatay sa puso ng tao. Napakapit si Elias sa kanyang rosaryo. Ano ang dapat kong gawin? Lumapit sa kanya ang mahal na ina. Hindi sapat ang mga salita. Kailangan nilang makita ang pagbabago sa kanilang sariling buhay. Kailangan nilang maramdaman na ang Diyos ay hindi malayo, kundi naririto, kasama nila. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang kapilya. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang puso, alam niyang isang bagong hakbang ang dapat niyang gawin. Sa sumunod na araw, si Luca ay nasa loob ng isang bus patungo sa Calasiao. Habang nagbibiyahe, binabasa niya ang mga komentaryo online tungkol sa panawagan ng Papa. May ilan nang nagsimula ng mga online rosary groups at prayer vigils, ngunit mas marami pa rin ang nagsasabing hindi sapat ang dasal upang mabago ang mundo. Habang lumalapit sila sa baryo, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Totoo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa lugar na ito? Totoo ba na ang panalangin ay bumago sa kanila? Makalipas ang ilang oras, narating na niya ang Calasiao. Mula sa bintana ng bus, nakita niya ang baryo, simple ngunit puno ng buhay. Sa gitna ng plaza, isang maliit na simbahan ang nakatayo, at sa labas nito, maraming tao ang nakaluhod, taimtim na nagdarasal ng rosaryo. Habang bumababa siya ng bus, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. May kung anong kapayapaan sa lugar na ito na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa Vatican, si Papa Elias ay nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga kardinal. Kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Martin, marami na ang tumutugon sa iyong panawagan, ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangan. Kailangan nating ipakita sa mundo na ang pananampalataya ay hindi lamang panalangin, ito ay isang puwersa na kayang baguhin ang buhay ng tao. Tumango si Papa Elias. Hindi sapat ang ating panawagan. Kailangan nating ipakita sa mundo ang epekto ng pananampalataya sa tunay na buhay. Sa mga sandaling iyon, parehong si Papa Elias at si Luca ay nasa simula ng isang landas na hindi nila inaasahan. Ang isa ay susubukan pang palawakin ang kanyang misyon, habang ang isa ay haharap sa katotohanan kung totoo nga bang may kapangyarihan ang panalangin. Ngunit hindi nila alam na mas malalim pa ang ugat ng espiritual na krisis kaysa sa kanilang iniisip, at isang malaking pagsubok ang paparating upang subukin ang kanilang pananampalataya. Pagkababa ni Luca mula sa bus, agad niyang naramdaman ang kaibahan ng baryo ng Calasiao mula sa magulong lungsod ng Maynila. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay tahimik, at ang mga tao ay hindi nagmamadali. Hindi niya matandaan ang huling beses na nakakita siya ng ganitong kapayapaan sa isang komunidad. Sa kanyang paglalakad patungo sa simbahan, napansin niyang may ilang pamilya na nagtitipon sa labas ng kanilang mga bahay, tahimik na nagdarasal ng rosaryo.
Ang tanawin ay tila isang lumang eksena mula sa nakalipas na panahon, isang bagay na bihirang makita sa mga modernong lungsod. Pagdating niya sa simbahan, sinalubong siya ng isang matandang pari na may banayad na ngiti sa mukha. "Ikaw siguro si Luca Valdez, ang mamamahayag mula sa Maynila?" tanong ng pari habang inaabot ang kanyang kamay. "Opo, Padre," sagot niya, bahagyang nagugulat sa kanyang mainit na pagtanggap. "Ako si Padre Mateo. Maligayang pagdating sa Kalasyaw. Nabanggit mo sa sulat mo na nais mong malaman kung paano nanatiling buhi ang pananampalataya sa aming baryo." Tumango si Luca, inilabas ang kanyang recorder. "Opo, Padre. Nais kong maunawaan kung paano nakatulong ang pananampalataya sa inyong komunidad." Ngumiti si Padre Mateo at itinuro ang isang grupo ng kabataan sa gilid ng simbahan. "Bago kita sagutin, nais kong ipakilala sa iyo ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng aming kwento, si Miguel." Lumingon si Luca sa direksyong itinuro ng pari at nakita niya ang isang binatang nasa edad 20, nakaupo sa isang mahabang bangko, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga bata. Nakangiti ito habang hawak ang isang rosaryo, tinuturuan ang mga kabataan kung paano ito gamitin sa pagdarasal. Nang mapansin ni Miguel ang kanilang paglapit, agad itong tumayo at iginalang si Padre Mateo. "Padre, sino po ang ating bisita?" "Ito si Luca, isang mamamahayag mula sa Maynila. Narito siya upang malaman kung paano natin napapanatili ang pananampalataya sa ating baryo," paliwanag ng pari. Bahagyang ngumiti si Miguel. "Kung ganoon, dapat mong marinig ang aming kwento." Umupo silang tatlo sa loob ng simbahan, habang nagsimula si Miguel sa kanyang salaysay. "Noong bata pa ako," panimula niya, "hindi ko maintindihan kung bakit mahalaga ang rosaryo. Para sa akin, ito ay isa lamang mahaba at paulit-ulit na dasal. Pero habang lumalaki ako, unti-unti akong naligaw ng landas. Naging rebelde ako, napasama sa maling barkada, at halos hindi na ako bumabalik sa simbahan." Napatingin si Luca sa kanya. "Ano ang nagbago?" Huminga ng malalim si Miguel bago nagpatuloy. "Isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Ang isa sa aking pinakamalapit na kaibigan ay nasangkot sa isang krimen. Napatay siya sa isang inkwentro. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang nangyari. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay ko." Napayuko si Luca. Alam niyang maraming kabataan ang nawawala sa ganitong klaseng landas. "Si Padre Mateo ang naglapit sa akin sa Diyos," patuloy ni Miguel. "Sinabi niya sa akin na may paraan upang maibalik ko ang aking sarili, at nagsimula ito sa isang bagay na napakasimple. Sinabi niyang subukan kong magdasal ng rosaryo gabi-gabi." Napakunot noo si Luca. "At ginawa mo?" Tumango si Miguel. "Noong una, pakiramdam ko wala itong epekto. Pero sa paglipas ng mga linggo, may nagbago sa akin. Naging payapa ang isip ko. Napagtanto ko ang mga mali kong ginawa. At higit sa lahat, naramdaman ko na hindi pa huli ang lahat para sa akin." Tahimik si Luca habang pinoproseso ang kanyang sinabi. "At hindi lang ako," dagdag ni Miguel. "Sa paglipas ng panahon, marami pang kabataan ang sumama sa akin. Isa-isang bumalik ang mga pamilya sa simbahan. Nagsimula kaming magkaroon ng gabi-gabing rosaryo sa aming baryo. Hanggang sa isang araw, napansin namin ang malaking pagbabago, ang aming baryo ay naging payapa. Walang gulo, walang krimen. Ang mga dating magkakaaway ay natutong magpatawad. Ang aming komunidad ay naging buhi muli." Muli niyang itinuro ang mga batang nagdarasal sa labas. "At ngayon, kami na ang nagtuturo sa susunod na henerasyon." Hindi alam ni Luca kung anong sasabihin. Hindi pa siya nakakarinig ng isang kwento kung saan ang isang bagay na kasing simple ng rosaryo ay nagdala ng napakalaking pagbabago. "Gusto mo bang makita kung paano nagaganap ang lahat?" tanong ni Padre Mateo. Tumango si Luca. Sa sumunod na oras, nakiisa si Luca sa isang bigilya ng rosaryo. Sa loob ng simbahan, ang buong baryo ay nagtipon-tipon, hawak ang kanilang mga rosaryo, taimtim na nagdarasal. Wala siyang narinig na ingay mula sa labas, walang distraksyon, tanging ang mabagal at makabuluhang pagbigkas ng bawat misteryo. At sa kanyang puso, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Samantala, sa Vatican, si Papa Elias ay nakaupo sa kanyang opisina, nakikinig sa isang ulat mula sa kanyang mga kardinal. Kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Martin, mukhang unti-unting may mga lumilitaw na grupo ng panalangin sa iba't ibang bahagi ng mundo.
May mga nagsimula ng mga rosary groups sa Europa, may mga parokyang muling pinupuno sa Latin America, at sa ilang bahagi ng Asya, may mga lumalakas na debosyon. Bahagyang tumango si Papa Elias. Ito ay mabuting balita, ngunit hindi pa sapat. Kailangan natin ng mas malaking hakbang, dagdag ni Cardinal Santos. Kailangan nating maabot ang mas marami pa. Kailangan nating ipakita sa mundo ang totoong epekto ng pananampalataya. Napaisip si Elias. Totoo ito. Ang pagbabago ay hindi maaaring manatili sa ilang lugar lamang. Kailangan ng isang bagay na mas malaki, mas makapangyarihan, at mas madaling makita ng mundo. Maghanda kayo, utos niya. May susunod tayong hakbang. Sa mga oras na yon, parehong si Luca at si Papa Elias ay dumaraan sa parehong realisasyon. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na pinipilit sa tao, ito ay isang bagay na nararamdaman, isinasabuhay, at ibinabahagi. At kung nais nilang baguhin ang mundo, kailangan nilang gawin ito ng may mas malalim na pagkilos. Ang panawagan ni Papa Elias ay mabilis na lumaganap sa buong mundo. Sa mga simbahan ng Europa, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa misa, at sa Latin America, muling bumangon ang mga lumang debosyon. Sa ilang bahagi ng Asya, may mga lumilitaw na komunidad na sama-samang nagdarasal ng rosaryo tuwing gabi. Para sa marami, ito ay isang himala, isang senyales na muling nagigising ang pananampalataya ng mundo. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa mga balita, may mga komentarista at eksperto ang nagsasabing walang maidudulot ang panalangin. Panalangin lang ba ang sagot sa kahirapan? Tanong ng isang mamamahayag sa isang sikat na programa sa telebisyon. Hindi ba't mas kailangan natin ng aksyon, hindi ng mga ritual? Sa social media, hati rin ang reaksyon. May mga nagbabahagi ng kanilang positibong karanasan sa rosaryo, ngunit marami rin ang nagsasabing hindi sapat ang panalangin upang baguhin ang mundo. Samantala, si Luca ay patuloy na nananatili sa Kalasyaw upang tuklasin ang epekto ng pananampalataya sa baryo. Lumipas na ang ilang araw mula nang makilala niya sina Padre Mateo at Miguel, at sa panahong ito, mas nakita niya ang malalim na pagbabago sa kanilang komunidad. Mas nagkakaisa ang mga pamilya, paliwanag ni Miguel habang naglalakad sila sa plaza. Mas bukas ang mga tao sa isa't isa. At higit sa lahat, nawala ang takot. Sinundan ni Luca ng tingin ang mga tao sa paligid. May mga matatandang masayang nag-uusap, may mga bata na naglalaro ng walang pangamba, at sa simbahan, may mga taong tahimik na nagdarasal. Ngunit bilang isang mamamahayag, hindi niya maaaring isulat ang kwentong ito nang hindi rin kinikilala ang mga duda. Kaya't naghanap siya ng mga taong maaaring hindi sang-ayon sa panawagan ng simbahan. Sa isang maliit na tindahan sa baryo, kinausap niya si Victor, isang lalaking nasa edad 50 na minsan nang nawalan ng pananampalataya. Sa tingin ko, may mabuting na idudulot ang rosaryo, sabi ni Victor habang nagtitimpla ng kape. Pero hindi ba't dapat din tayong kumilos? Hindi lang tayo dapat magdasal, kundi gumawa rin ng paraan para ayusin ang ating buhay. Tumango si Luca. Alam niyang may punto ito. Nang gabing iyon, dumalo siya sa isa pang vigilya ng rosaryo. Ngunit sa halip na ituon ang kanyang pansin sa dasal, sinubukan niyang pagmasdan ang mga mukha ng mga taong nasa loob ng simbahan. Nakita niya ang mga mata ng mga matatandang tila nakatagpo ng kapayapaan. Ang mga kabataang may panibagong direksyon sa buhay. At kahit hindi niya ito inaamin ng buo sa kanyang sarili, naramdaman niyang may kakaibang lakas sa panalangin na ito. Ngunit isang balita ang gumimbal sa buong Pilipinas kinabukasan. Isang malagim na krimen ang naganap sa Maynila. Isang pamilya ang pinaslang sa kanilang sariling tahanan, at ang mga suspect ay hindi mahuli. Agad itong pumutok sa mga pahayagan, at ang mensahe ay malinaw, kahit gaano pa karaming panalangin, hindi ito kayang pigilan ang kasamaan. Nasaan ang inyong Diyos ngayon? Tanong ng isang mapanuyang artikulo sa internet. Paano natin masasabi na bumabalik ang pananampalataya kung patuloy pa rin ang kaguluhan? Sa Vatican, si Papa Elias ay tahimik na nakikinig sa mga ulat mula sa kanyang mga kardinal. Alam niyang darating ang ganitong klaseng pagsubok. Alam niyang may mga taong gagamitin ang bawat trahedya upang kwestiyonin ang pananampalataya. Ngunit sa kanyang puso, may isang bumabalik na tanong. Sapat nga ba ang panalangin? Lumuhod siyang muli sa harap ng altar sa kanyang kapilya, hawak ang kanyang rosaryo. Pumikit siya at hinayaang lumubog ang sarili sa dasal. At doon, muling bumalot ang kakaibang katahimikan sa paligid. Lumamig ang hangin at sa kanyang harapan, nagpakita muli ang mahal na ina.
Elias, wika nito, ang kanyang tinig malumanay ngunit puno ng otoridad. Alam mong hindi madaling magising ang mundo. Hindi sapat ang isang panawagan upang baguhin ang puso ng tao. Kailangan nila ng mas matibay na dahilan upang bumalik sa Diyos. Tumango si Elias, nararamdaman ang bigat ng mga salita ng Birhen. Ano ang dapat kong gawin, mahal na ina? Tandaan mo, anak, sagot ng Birhen, ang rosaryo ay hindi lamang panalangin, ito ay isang gabay sa paggawa ng kabutihan. Hindi lamang dapat silang manalangin, kundi dapat din silang kumilos ayon sa pananampalataya. Ang panalangin ay dapat magbunga ng aksyon. Sa isang iglap, nagbalik siya sa kanyang kapilya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasiguraduhan sa kanyang puso. Kinaumagahan, tinipon niya ang kanyang mga kardinal. Kailangan nating gumawa ng susunod na hakbang, anya. Hindi sapat ang ating panawagan sa panalangin. Kailangan nating ipakita sa mundo na ang pananampalataya ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang ating espiritu, kundi pati ang ating lipunan. Nagkatinginan ang mga kardinal. Ano ang iyong mungkahi, kanyang kabanalan? Tanong ni Kardinal Martin. Gagawa tayo ng pandaigdigang kampanya ng pananampalataya at pagkilos, sagot ni Elias. Hindi lang natin hihimukin ang mga tao na magdasal, bibigyan natin sila ng pagkakataon upang gumawa ng kabutihan sa kanilang mga komunidad. Ang bawat parokya, bawat simbahan, bawat mananampalataya ay hihimukin na hindi lang magdasal, kundi tumulong sa nangangailangan, magbigay ng pag-asa, at maging liwanag sa madilim na mundo. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit sa loob ng ilang sandali, isa-isang tumango ang mga kardinal. Kung ito ang daan upang tunay nating maabot ang puso ng tao, sabi ni Cardinal Santos, sumasang-ayon ako. At doon nagsimula ang isang bagong hakbang sa misyon ni Papa Elias. Sa Kalasyaw, si Luca ay nakatanggap ng balita tungkol sa bagong anunsyo ng Papa. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa loob ng maraming araw, naisip niyang tama ang ilan sa kanyang mga nakausap, hindi sapat ang panalangin lamang, kailangang samahan ito ng gawa. Habang naglalakad siya sa baryo, nakita niya sina Miguel at Padre Mateo, abala sa pagtuturo ng rosaryo sa mga bata. Sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal na niyang itinanggi. May halaga ang panalangin. May halaga ang pananampalataya. At ngayon, unti-unti niyang napagtatanto na marahil, ito na ang kwentong hinahanap niya, hindi lamang tungkol sa rosaryo, kundi tungkol sa pagbabalik ng pag-asa sa mundo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng bagong hakbang ng simbahan, may mga tao pa ring magdududa, maglalaban, at susubok hadlangan ang misyon ni Papa Elias. At sa susunod na yugto ng kanilang kwento, isang mas matinding pagsubok ang darating, isa na maaaring bumago sa takbo ng kasaysayan. Sa buong mundo, kasabay ng panawagan sa panalangin, unti-unting nagsisimula ang isang bagong kilusan, isang pagsasama ng pananampalataya at pagkilos. Sa bawat lungsod at baryo na sumagot sa panawagan ni Papa Elias, nagsimulang lumitaw ang mga programa ng tulong sa mahihirap, pagsuporta sa mga pamilyang nangangailangan, at mga proyektong pangkomunidad. Sa Pilipinas, sa baryo ng Kalasyaw, isa ito sa mga unang lugar na naging halimbawa ng bagong direksyon ng simbahan. Bukod sa kanilang gabi-gabing vigilya ng rosaryo, nagsimula rin silang magtayo ng mga community kitchens para sa mahihirap, programa sa edukasyon para sa mga kabataan, at pag-aalaga sa matatanda at may sakit. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luca Valdez ay patuloy na nananatili sa baryo, dokumentado ang lahat ng nagaganap. Sa loob ng maraming taon ng kanyang pagiging mamamahayag, nasanay siyang tumuon sa mga kwentong puno ng iskandalo, trahedya, at katiwalian. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kakaibang kwento ang nasa harapan niya, isang kwento hindi ng kasamaan, kundi ng pagbabago at pananampalataya. Luca! Tawag ni Miguel habang nagmamadali itong lumapit sa kanya. Gusto kitang ipakilala sa isang babae na maaaring makatulong sa iyong artikulo. Sinundan niya si Miguel patungo sa isang maliit na bahay sa gilid ng simbahan. Doon niya nakilala si Aling Teresa, isang matandang babae na minsang nagduda sa simbahan, ngunit ngayon ay isa sa pinakaaktibong kasapi ng komunidad. Noon, wala akong tiwala sa pananampalataya, inamin ni Aling Teresa. Para sa akin, ang simbahan ay puro salita lamang, pero walang tunay na aksyon. Pero nang bumalik ang rosaryo sa aming baryo, may nakita akong pagbabago na hindi ko inaasahan. Ano po iyon? Tanong ni Luca, habang inilabas ang kanyang recorder. Tingnan mo ang baryo namin ngayon. Wala nang mga kabataang nalululong sa bisyo. Ang mga mag-asawa na dati laging nag-aaway, nagkakaisa na.
Ang mga mahihirap na hindi makakain noon, ngayon ay may tumutulong sa kanila. Ang panalangin ay hindi lang basta salita, ito ay nagtutulak sa tao na kumilos at magbigay ng pag-asa sa iba. Hindi agad nakasagot si Luca. Alam niyang totoo ang mga sinabi ng matanda, pero hindi pa rin niya maiwasang pagdudahan kung hanggang kailan magtatagal ang lahat ng ito. Sa Vatican, si Papa Elias ay patuloy na tumatanggap ng mga balita tungkol sa epekto ng kanyang panawagan. Sa maraming bahagi ng mundo, ang simbahan ay muling bumabangon bilang isang haligi ng pagkakaisa at pagtulong sa nangangailangan. Ngunit sa kabilang dako, hindi rin maiiwasan ang mga umaatake sa kanyang misyon. Sa telebisyon at social media, nagsimulang lumabas ang mga artikulo at dokumentaryo na nagsasabing ang lahat ng ito ay isang paraan lamang ng simbahan upang muling makuha ang impluwensya nito sa mundo. Isa lamang itong panloloko ayon sa isang pahayagan sa Europa. Ginagamit ng simbahan ang dasal upang lokohin ang mahihirap at muling kontrolin ang kanilang buhay. Sa Maynila, isang sikat na programa sa telebisyon ang naglathala ng isang pagsisiyasat tungkol sa kilusan ng simbahan. Isa sa mga in-interview nila ay isang dating pari na nagsabing, ang panawagan ng simbahan ay isang anyo ng propaganda. Wala itong tunay na epekto sa lipunan. Mas mabuting pagtuunan natin ng pansin ang agham at teknolohiya kaysa sa mga lumang paniniwala. Nang makarating kay Cardinal Martin ang mga balitang ito, agad siyang nagtungo sa opisina ni Papa Elias. Kanyang kabanalan, anya, nararamdaman mo ba ang pagdududa ng mundo? Tahimik lamang si Elias, nakatitig sa bintana ng kanyang opisina. Marami pa rin ang hindi naniniwala, patuloy ni Martin. Marami pa rin ang naghahanap ng ebidensya na ang pananampalataya ay may tunay na epekto. Napabuntong hininga si Elias. Sa loob ng kanyang puso, nagsisimula siyang tanungin ang sarili. Sapat ba ang kanilang ginagawa? O tama ang sinasabi ng iba na ang pananalig ay isang ilusyon lamang? Ngunit bago pa man siya lamunin ng pagdududa, lumapit sa kanya si Cardinal Martin. Elias, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Noong tinawag ka ng mahal na ina, sinabi ba niyang madali ito? Umiling si Elias. Hindi. Kung ganoon, sagot ng kardinal, alam mong hindi ito isang laban na matatapos sa isang araw. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang lahat, kailangan mo lamang ituloy ang iyong misyon. Ang liwanag ng pananampalataya ay hindi basta-basta naglalaho. Itinuturo mo lang sa kanila ang daan, at ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ito'y magbunga. Muling tumango si Elias, nararamdaman ang panibagong lakas sa kanyang puso. Samantala, sa Maynila, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa lahat. Si Sandra Reyes, isang kilalang kritiko ng simbahan at isang tagapagtaguyod ng sekularismo, ay lumantad sa publiko upang magbigay ng isang hindi inaasahang pahayag. Noong una, kilala siya sa kanyang matinding pagsalungat sa simbahan. Sa loob ng maraming taon, isinulat niya ang mga argumento laban sa pananampalataya, sinasabing walang saysay ang panalangin sa isang modernong mundo. Ngunit isang araw, nang siya ay bumisita sa isang komunidad sa Tondo, nakita niya mismo kung paano nagbago ang isang lugar na dati puno ng krimen, dahil lamang sa isang simpleng panawagan ng panalangin at pagtutulungan. Hindi niya ito inasahan. At mas lalong hindi niya inasahang mararamdaman niya mismo ang isang bagay na hindi niya matukoy, isang katahimikan sa kanyang puso na hindi niya pa nararanasan noon. Sa buong buhay ko, pahayag ni Sandra sa harap ng isang kamera, naniniwala ako na ang relihiyon ay isang ilusyon. Pero nang makita ko kung paano nagbago ang mga taong dati walang direksyon sa buhay, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, baka ako ang nagkamali. Bumuhos ang reaksyon mula sa publiko. May mga natuwa, ngunit marami rin ang nagduda sa kanyang biglaang pagbabago. Ngunit para kay Papa Elias, ito ay isang senyales na ang kanilang misyon ay nagsisimula ng makaabot sa puso ng mga tao. Sa Kalasyaw, si Luca ay hindi na lamang basta isang tagapanood. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-aalinlangan ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan ay nagsisimulang magbago, hindi na niya tinatanong kung totoo ang pananampalataya, kundi kung ano ang tunay na epekto nito sa puso ng tao. Sa isang gabi ng Vigilya, habang nakaupo siya sa likod ng simbahan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hija, anang matanda, gusto mo bang sumama sa dasal? Napatingin siya sa rosaryo na iniabot nito sa kanya. Sa matagal na panahon, hindi niya naisip na babalik siya sa ganitong sandali. Kinuha niya ang rosaryo. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya iniisip kung tama o mali.
Gusto lang niyang maramdaman kung ano ang nadarama ng iba. Habang unti-unting sumabay siya sa pagbigkas ng mga panalangin, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. At doon niya napagtanto, baka hindi nga mahalaga kung naintindihan niya ang lahat. Ang mahalaga, nararamdaman niya ito. Sa loob ng ilang buwan, lumakas ang kilusan ni Papa Elias. Mula sa tahimik na panawagan ng rosaryo, ito ngayon ay naging isang pandaigdigang kilusan, isang pagsasanib ng panalangin at gawaing pangkomunidad. Sa kabila ng maraming pagdududa at pagbatikos, isang bagay ang hindi maitatanggi, maraming buhay ang nagsimulang magbago. At ngayon, isang bagong panawagan ang inilabas ni Papa Elias, isang Vigilia Global ng Rosaryo, kung saan milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay sabay-sabay na magdarasal. Sa mga lansangan ng Paris, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng Notre Dame, nagtipon ang libu-libong tao upang magdasal. Sa Rio de Janeiro, sa ilalim ng rebulto ni Cristo Redentor, mga pamilya ang magkahawak kamay sa taimtim na panalangin. Sa mga malalayong baryo sa Asia at Africa, ang mga tao ay nagtipon sa kanilang mumunting kapilya, nag-aalay ng kanilang dasal kasama ang iba pang milyon-milyong naniniwala. Sa Maynila, si Luca Valdez ay nasa harap ng Quiapo Church, kung saan nagtipon ang napakaraming tao upang lumahok sa Vigilia. Bilang isang mamamahayag, maraming beses na niyang nakita ang Quiapo na punong-puno ng deboto tuwing pista ng itim na Nazareno. Pero ngayon, iba ang nararamdaman niya, may mas malalim na katahimikan, mas matinding pagninilay, at isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang harapan, isang matandang lalaki ang tahimik na lumuluhod, nakapikit, mariing hawak ang kanyang rosaryo. Sa isang tabi, isang batang babae ang taimtim na nagdarasal habang yakap ng kanyang ina. Bakit ito naiba? Tanong ni Luca sa sarili. Ano itong nararamdaman kong bumabalot sa lugar na ito? Sa Vatican, sa loob ng St. Peter's Square, nagtipon ang libu-libong tao. Si Papa Elias ay nakatayo sa gitna, hawak ang kanyang rosaryo. Sa kanyang harapan, mga kardinal, obispo, pari, madre, at ordinaryong mananampalataya, lahat ay nagkakaisa sa isang panalangin. Sa pagsisimula ng dasal, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Tanging ang marahang pagbigkas ng bawat Aba Ginoo Maria ang naririnig, na tila dumadaloy sa hangin, umaabot sa bawat sulok ng mundo. Sa gitna ng pananalangin, pumikit si Elias. Sa kanyang puso, iniaalay niya ang lahat ng ito sa Diyos. At doon niya naramdaman ito, isang presensya, isang liwanag, isang init na bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, tila nagbago ang kanyang paligid. Naramdaman niyang hindi na siya nasa lupa. Isang malawak na liwanag ang bumalot sa kanya, at sa gitna nito, isang figura ang lumitaw, ang mahal na ina. Elias, tinig ng Birheng Maria, puno ng lambing at lakas, ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Ngunit ngayong gabi, nakagawa ka ng isang bagay na bihirang mangyari sa mundo, na pag-isa mo ang sangkatauhan sa panalangin. Napaluha si Elias. Mahal na ina, sapat na ba ito? Ngumiti ang Birhen. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang sandali, anak. Ito ay isang landas na kailangang tahakin ng tao araw-araw. Ngunit huwag kang matakot, sapagkat ngayong gabi, may mga pusong nagising, may mga kaluluwang naligtas, at may mga himalang magsisimulang maganap. Sa isang iglap, bumalik si Elias sa realidad. Nakita niyang nagpatuloy ang panalangin sa St. Peter's Square, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may isang bagay na nagbago. At hindi siya nagkamali. Matapos ang Vigilia, nagsimulang lumabas ang balita tungkol sa mga di inaasahang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa isang ospital sa Argentina, isang batang may malubhang karamdaman na halos hindi na inaasahang mabuhay ay biglang bumalik sa ulirat matapos ang Vigilia. Sa isang komunidad sa India, dalawang magkaaway na pamilya na matagal nang may alitan ay nagkasundo matapos ang sama-samang panalangin ng kanilang baryo. Sa isang lugar sa Middle East, isang simbahan na muntik ng salakayin ng mga rebelde, ay hindi natuloy sa hindi maipaliwanag na dahilan. At sa Maynila, isang dating kriminal na kilala sa lungsod bilang isa sa pinakamalupit na lider ng isang sindikato ay lumapit sa simbahan upang mangumpisal, isang bagay na walang sinuman ang inakala niyang gagawin. Habang binabasa ni Luca ang mga balita, hindi niya namalayang lumuluha na siya. Luca, tawag ni Miguel, lumapit ito sa kanya habang nasa labas sila ng Quiapo Church. Napalingon siya rito, saglit na nagpahid ng luha. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko, inamin niya. Sa buong buhay ko bilang mamamahayag, wala pa akong nakitang ganito.
Ngumiti si Miguel. Dahil hindi mo pa noon nakita ang tunay na pananampalataya. Napatingin si Luca sa kanya. Sa loob ng maraming taon, naghanap siya ng katotohanan sa bawat balita, sa bawat kwento. Pero ngayong gabi, sa gitna ng libu-libong taong nagdarasal, sa gitna ng isang mundo na minsan niyang inisip na hindi nababalik sa Diyos, natagpuan niya ang isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Nakita niya ang pag-asa. Sa Vatican, nakatayo si Papa Elias sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang liwanag ng St. Peter's Square. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, ang mundo ay mananatiling nahahati, patuloy na mayroong mga magdududa, at hindi lahat ay handang maniwala. Ngunit ngayong gabi, isang bagay ang malinaw. May mga puso ang nagising. May pananampalatayang muling bumalik. At ang mundo, kahit paano, ay mas maliwanag kaysa dati. Sa mga araw na sumunod matapos ang Vigilia Global, isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago ang lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga simbahan, patuloy na dumarami ang mga dumadalo sa misa. Sa mga komunidad, mas maraming tao ang tumutulong sa isa't isa. At sa mga tahanan, ang panalangin ay muling naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa kabila nito, alam ni Papa Elias na hindi lahat ay nagbago sa isang iglap. Ang mundo ay patuloy pa ring nahahati. Ang ilang mga lungsod ay bumalik sa dati nilang pamumuhay, at may mga lugar na patuloy pa ring tinatanggihan ang pananampalataya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bawat isang pusong bumalik sa Diyos ay isang tagumpay. Samantala, sa Maynila, si Luca Valdez ay muling nakaupo sa harap ng kanyang laptop, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang sinusulat. Noon, ang kanyang layunin ay tuklasin kung ang panawagan ng simbahan ay isang simpleng ilusyon lamang. Ngayon, siya mismo ang naging saksi ng epekto nito sa buhay ng maraming tao. Mula sa kanyang mga nakita sa Kalasyaw, sa mga himalang lumaganap matapos ang Vigilia, at sa kanyang sariling karanasan, nagdesisyon siyang gawing isang dokumentaryo ang kwentong ito, isang kwentong magpapakita na sa kabila ng modernisasyon, sa kabila ng teknolohiya, at sa kabila ng kawalang paniwala ng marami, may puwang pa rin ang pananampalataya sa mundo. Habang pinapanood niya ang mga footage ng mga taong nagdarasal, ng mga pamilyang muling nagkakaisa, at ng mga kabataang natutong mahalin ang panalangin, isang damdaming hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Ito ba ang hinahanap niyang sagot sa matagal na niyang tanong? Sa isang pagkakataon, bumisita siya muli sa Kalasyaw, at nakita niyang hindi pa rin natatapos ang ginagawa ni Miguel at Clara. Luca, masayang bati ni Miguel nang makita siya. Mabuti at bumalik ka. Napangiti siya. Hindi ko maaaring tapusin ang dokumentaryo ko nang hindi bumabalik dito. Habang naglalakad sila, nakita niya si Clara na nagtuturo ng rosaryo sa isang grupo ng mga bata. Sa likuran ng simbahan, isang pangkat ng mga kabataan ang nag-aayos ng isang community garden na nagsimula matapos nilang sumama sa Vigilia. Napatingin siya kay Miguel. Hindi pa rin kayo tumitigil. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa lang minsan, sagot ni Miguel. Ito ay isang bagay na isinasabuhay araw-araw. Napatingin siya sa mga kabataan, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang kinabukasan. Hindi nagbago ang buong mundo sa isang gabi. Hindi natapos ang kasamaan. Hindi nawala ang mga problema. Ngunit may isang bagay siyang natutunan, hindi kailangang baguhin ang buong mundo sa isang iglap. Sapat na ang baguhin ang isang puso, isang buhay, isang tao. At mula roon, unti-unting lalaganap ang liwanag. Sa Vatican, si Papa Elias ay muling bumalik sa kanyang maliit na kapilya. Sa gitna ng katahimikan, lumuhod siya sa harap ng altar, hawak ang kanyang rosaryo. Ano ang susunod kong gagawin, Panginoon? Muli, isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Pumikit siya, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang mundo sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa isang bahagi, nakita niya ang mga taong nagdarasal, nagkakaisa, tumutulong sa isa't isa. Ngunit sa kabilang bahagi, nakita niya ang mga taong nananatili sa kawalang paniwala, ang mga komunidad na patuloy pa ring nagkakawatak-watak, at ang mga puso na hindi pa rin handang tanggapin ang Diyos. Sa gitna ng tanawing iyon, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Siya ay walang iba kundi ang mahal na ina. Elias, wika nito, ang iyong misyon ay hindi natatapos sa isang Vigilia. Ang laban ng pananampalataya ay hindi isang digmaang nagtatapos sa isang tagumpay.
Ito ay isang walang hanggang laban, sapagkat sa bawat henerasyon, may mga taong maliligaw, may mga taong kakalimot, at may mga taong maghahanap ng liwanag. Napayuko si Elias. Mahal na ina, ano ang dapat kong gawin? Ngumiti si Maria. Ipaalala mo sa kanila ang bawat isang dasal ay isang sinag ng liwanag na tumatagos sa kadiliman. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang relihiyon, kundi isang landas ng pagbabalik loob at pagmamahal. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang kapilya. Ngunit ngayon, alam niya na hindi siya dapat tumigil. Dahil ang bawat panalangin, gaano man kaliit, ay isang hakbang palayo sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, inilabas na ni Luca ang kanyang dokumentaryo. Ang Tiliwanag sa Kadiliman, ang Himala ng Rosaryo, ay hindi lang basta isang pelikula, ito ay isang testamento ng kanyang paglalakbay mula sa pag-aalinlangan patungo sa pananampalataya. Sa unang linggo pa lamang, milyon-milyon ang nanood nito. May mga taong humanga, may mga taong naantig, at may mga taong muling bumalik sa panalangin matapos itong mapanood. Sa isang malayong baryo sa Latin America, isang matandang babae ang lumuhod sa kanyang altar, muling hawak ang rosaryo na matagal nang nakalimutan. Sa isang apartment sa New York, isang lalaking matagal nang hindi bumibisita sa simbahan ang tahimik na nagdasal, hindi sigurado kung paano magsisimula, ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, sinubukan niyang kausapin ang Diyos. At sa isang maliit na simbahan sa Calasiao, si Miguel at Clara ay patuloy pa rin sa kanilang misyon, tinuturuan ang mga kabataan kung paano manalangin, kung paano maniwala, at kung paano mabuhay ng may pananampalataya. Sa Vatican, si Papa Elias ay patuloy sa kanyang misyon. Marami pa siyang kailangang gawin, marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang liwanag ng Diyos ay nagsimula ng magningning sa mundo. At sa bawat sulok ng mundo, sa bawat taong nananalangin, sa bawat pusong muling bumabalik sa Diyos, isang bagong simula ang nagsisimula. Ang laban ng pananampalataya ay hindi kailanman nagtatapos. Ngunit sa bawat panalangin, sa bawat rosaryo na hawak ng isang tao na muling nagbalik sa Diyos, may isang bagong liwanag na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. At sa liwanag na yon, may pag-asa ang mundo. Kung nakarating ka hanggang dito, ay type ang Tiliwanag sa mga komento para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong suporta.